Mga kababayan, akala ko ba atapang atao itong si Attorney Topacio, mga ka-GP Natics, matapos po nito na pagbabanatan itong si Sara Ilago, itong si Jasmine Curtis Smith, itong si Laila de Lima at iba pang mga kababayan, doon sa kanyang programa na Yes Yes Yo, ay tila ngayon nagbago na po. Mga kababayan, ang ihip ng hangin, nawala na po ang kayabangan nitong si Ferdinand Topacio. Umurong na ang Yagba Doodles. At ang nangyari po ngayon, mga kababayan, ang kanyang programa ay biglang itinago. Paano nangyari yon, mga kababayan? Itong si Attorney Jesus Palsis, dahil nga nung nakaraan, ang grupo po ng Gabriela at iba pang mga kababaihan ay nag-file po ng kaso para i-disbar itong si Ferdinand Topacio. Ngayon naman, mga kababayan, bilang kanilang unang akbang, 'di ba? Syempre, alam nila panlaban sa kanila 'to. Yabang niya dun eh. Yabang niya doon. Sobrang offensive ang kanyang mga pananalita doon. Sobrang misogynist, mga kababayan. Ang kanyang mga statement, 'di ba? Aalipusta, pangliliit, mga ka-GP Natics sa mga kababaihan. Sabi dito, Topacio tinago yung sexist video ng radio show niya. Ferdinand Topacio Offense Radio Show episode Yes Yes Show Topacio dated March 5, 2026, where he spewed lewd and sexist remarks against Jasmine Curtis Smith and Congressman Sara Ilago is no longer publicly accessible on YouTube. Naka-private mode na ang settings. Ito na nga yun, mga kababayan. Natakot daw di umano itong si Attorney Topacio, mga kababayan, sa disbarment proceedings and other cases na pwedeng i-file ng mga women's group like Gabriela and Congressman Sara Ilago sa kanya. Ayan yung makikita nyo, mga ka-GP Natics. Wala na. Naka-private na. Diba? Ayan, kayabangan. Pero mo sabihin mo ba naman, mga kababayan, na kahit isipin ng tao na kunwari re-rapin, kunwari gagahasain, napaka-lewd, 'di ba? Napaka-vulgar, grabe. Lahat na lang ata pwede kong sabihin dito sa mga pahayag ni Topacio. In short, manyak. 'Di ba? Manyak talaga, mga ka-GP Natics. Okay lang yung mag-isip ka dahil sa sarili mo lang naman yun eh. Diyos lang ang nakakakita nun. Diyos lang ang nakakaalam nun kung nag-iisip ka ng masama laban sa kapwa mo. Pero bilang tao, mga kababayan, may batas tayo na sinusunod. Na kapag ikaw po ay tawag dito, ng maliit na ng isang babae, tinatapakan mo na ang kanilang pagiging babae. Diba? Ibang usapan na po yun. Yung i-publicly announce mo, na yan, pinagnanasaan ko yan. Parang sinabi mo na nakagad na pinagnyakkulan niya yun eh. Diba? Sunog yang si Bansot sa 4 alas. Kasama nila si Sentry, tawa ko ng tawa, Attorney Bansot daw. Tropaksyo nga ang tawag nila dyan, di ba, mga ka-GP Natics? Pati yung mga mag-amang Duterte, humbading sana madismar din. Sir, dapat po madisbar po yan, mga demonyo. Dapat hindi tularan ng ibang abogado, disbar na yan. Sabi naman ng mga women's group ngayon ay hindi daw nila papaligtasin, mga kababayan, itong mga mga statement rather nitong si Ferdinand Topacio dahil nga nakakabastos talaga. Kapag ito kasi ay pinalagpas nila, maraming gagaya dito. Marami ang kumbaga magiging patronage nila. Magiging normal na ang pambabastos sa mga babae, mga ka-GP Natics. Sabi ni Lars, sigurado yan nakasave na yung video kahit naka-private na. Meron na may nag-download na ng video na yan. Kaya lang, mga ka-GP Natics, hindi ko alam kung anong gagawin nila dito. Pwede kasing i-edit ito nila Topacio, no? Pero kung nakuha na nila noon pa,
Kung napanood nyo to ng buo, mas malala dito. Dahil grabe ang mga statement dito ni Topacio, maging kay Laila de Lima. 'Di ba? Talagang inilalarawan niya, mga kababayan, yung mga pati yung mga saging-saging, kung parang nagjerjeran yung driver, si de Lima. Yun, pinagsasabi niya dito. Grabe talaga. O maging yung rape case ni Jinky Luistro, mga ka-GP Natics, binabanggit din niya dito. Na samantalang, alam natin na fabricated rape case lang yun. Hindi talaga totoong tao, mga kababayan, yung victim. Okay, ito ay gawa lang talaga ng mga kalaban sa politika. Oh. Sobrang bastos. Sobra. Si Katokayo papasek doon na disbar agad. Yun nga, mga ka-GP Natics Kakaiba talaga, di ba? Kasi noon, mga kababayan, alam naman natin si Gadon, at yung mga nakaupo dun sa Supreme Court, mga Duterte, appointees. Oh. Gusto ko lang sabihin dito na wala na po yung yabang ni Topacio. Ay sabi niya, wala akong pakialam. Magalit na kayo kung magalit sa akin. Kahit saan tayo makarating. Dito pa lang, nagtatago na, oh. This video is private. Bakit ka di ba? Kung matapang ka, dapat labas mo yan. Oh, dapat magsalita ka pa, lahat ng kabastusan sabihin mo na lahat. Kung atapang ka talaga. 'Di ba? Ipakita mo na kung sino ka talagang manyakol ka, buwisit ka. Hi, Ma'am Marilyn Ortigera, shoutout po. Freedom of expression ba yung ginawa nito Topacio? I do not think so. Maraming nakapanood ng video niya. Correct, mga ka-GP Natics. Sila lang yung nakakaalam na yun ay freedom of expression. Sabi nga nila, mga kababayan, ang freedom of expression is not absolute. Diba? Dapat alam natin yung limitasyon, lalong-lalo na siya ay isang abogado. Okay, speaking of, tawag dito, freedom of expression, mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Dahil nga po, sunod-sunod